Paliit na ng paliit ang mundong kinagalawan ni dating Congressman Arnie Teves. Ito ay dahil bukod sa arrest order dito sa Pilipinas ay nag-issue na rin ang International Crime Police Organization o Interpol ng Red Notice laban sa dating kongresista. Ang Red Notice ay katulad na raw ng International Warrant of Arrest ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, kung saan ang lahat daw ng miyembrong bansa nito ay padadala ng impormasyon na si Teves ay dapat arestuhin dahil sa mga kaso nito sa Pilipinas. On notice na talaga lahat na itong taong to ay hinahanap ng batas at dapat panagutin sa mga nangyari mga krimen na siya ay akusado. Nagkaroon na rin daw ng pag-uusap ang DOJ kasama ng NBI para sa paraan ng pagdakip kay Teves sa ibang bansa. Ayon sa kalihim, sa bahagi ng DOJ, ang NBI ang kanilang ipadadala para sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Depende yan eh. Kung gusto nilang sila humuli o tayo humuli, pwede nilang hulihin talaga. Kaya lang, baka mamaya mas gusto nila na magpadala tayo ng team doon para babackup lang sila. Kaya nandito rin, wala na ba si Lito? Kasama namin kanina yung assistant director ng NBI para pag-usapan din yung bagay niya. At malamang magpadala tayo ng team sa Timor-Leste para isagawa ang pag-i-implement nitong warrant of arrest through the international through the Red Notice in the Interpol. Sigurado rin daw ang kalihim na hindi mabibigyan ng political asylum si Teves base sa naging pag-uusap niya sa mga opisyal ng bansang Timor-Leste, kung saan naroon ngayon ang dating kongresista. Samantala, inanunsyo naman ng DOJ na opisyal ng kinansela ng Department of Foreign Affairs ang pasaporte ni Teves. Bukod sa Red Notice, wala na nga siyang passport kasi bukod sa court order, nag-comply na ang DFA, kinansel na may official act of cancellation na ng passport. Ang kampo ni Teves, aapela pa rin daw sa higher court para kontrahin ito. May nire-ready na po kaming apila to higher judicial authority. Tungkol po dito. Wala naman po makakapigil sa amin. We will let the courts decide kung anong magiging resulta. And we will always defer to the authority of the courts, whether Branch 51 or higher courts. Doon naman sa Red Notice ng Interpol, ito naging pahayag ng kampo. Ang Red Notice naman po ay hindi mandatory. Ito ay nakiusap lamang sa mga members ng Interpol, ng International Police, na kung makikita niyo itong tao ito ay may warrant sa aming jurisdiction, baka pwede paki-aresto. Ngayon, ang implementation po noon is still up to the authorities in the jurisdiction where the subject of the Red Notice is located. Ang mga pahayag ng abogado ni Teves, hindi naman kinikilala ng Department of Justice. Kasi wala siyang personality kasi yung kanyang mga kliyente naman ay hindi naman humaharap sa atin, kaya hindi natin siya kinikilala.